Good morning po, Pangasinan Beta po. So, medyo matagal na tayo hindi nakapag-video. So, today, bigyan natin ng itong mga discuss. So, kasi up to now, marami yung naniniwala, no? Pag sinabi nating discuss, maselan na isda. Napakaselan na isda. So, baguhin natin yun, no? Yung sinasabi nilang maselan sa isda, maselan itong ating mga discuss. So actually, ang discuss talaga, di siya maselan. Baka mas maselan pa nga yung ibang aquarium fish natin, like goldfish, other monster fish, no? Unlike sa goldfish, I think 2 to 3 days nagpapalit ako ng tubig doon. Napakaselan. Mas maselan ang goldfish kaysa sa discuss, no? Ang discuss, ang goldfish, halos everyday namamatayan ako ng goldfish. And then ibigyan ko muna kayo ng ng goldfish, no? And then ang goldfish nga, within 2 to 3 days, ang dumi na ng tubig niya, unless na talagang meron kang magandang filtration. So sa goldfish, talaga kailangan mo ng good filtration. Malakas humigop na pump niya, and then overhead or under sump, yan ang maganda sa kanya. And then gusto niya pa nilulumot yung kanyang tangke, and then talaga dapat i-maintain mo rin ang cleanliness ng goldfish. Kung hindi, every other day makita mo na lang magkakasakit. Saka minsan yung goldfish kasi makita mo ang ganda-ganda niya, lakas kumain, then kinabukasan makita mo patay na. So yan po ang hirap sa goldfish. So punta tayo sa discuss. Unlike po ang discuss, ito po sabi nila napakaselan. So I have dati na ako nag-discuss, no? Balik discuss lang po ulit ako ngayon. So, meron ako dito mga breeder size na red melon. So far, ito pa lang ang nakukuha kong red melon. Bala ko kasi mag-breeding ng discuss. So, another topic na lang natin yan pag medyo nakakuha na tayo ng magandang breeder. So far, I have this red melon. Mga breeder size na ito. So, ito po. Nakita niyo yung tangke niya. Yan. Ito weekly ko lang siya pinapalitan. Meron siyang overhead sump, and then malakas yung filtration niya. And then ito weekly lang talaga. And then you can see yung tubig niya, ma-maintain niya yung cleanliness. Unlike sa goldfish and other monster fish, since matakaw sila, mabilis din sila magdumi ng tubig. Unlike sa goldfish, unlike sa discuss po, nakita nyo napakalinaw po ng tubig nila. So itong sinasabi palagi, i-maintain lang yung cleanliness. So kailangan natin ng konting sipag din dito. Pero sabi ko nga sa inyo, once a week lang po ako nagpapalit ng tubig ng discuss ko. So every time na may makita akong excess food, sometimes sinasiphon ko lang yan, and then that's it, dagdag lang ng konting tubig. So hindi po maselan ang discuss. So ang number 2 is, since tinatawag siyang King of Freshwater Aquarium, so siguro takot din sila sa medyo may kataasan ng presyo talaga ng discuss natin. So up to now talaga, mini-maintain din kasi ng mga seller yan, ng mga supplier, na talagang ang presyo ng discuss is nandoon lang. So kaya ganyan pa rin ang pricing ng ating discuss. So hindi natin masisisi kasi po napakaganda po talaga ng mga discuss. So ini-encourage ko po lahat na try nyo lang po mag-discuss, wag po kayong matakot. So far kasi ito po, may breeder size ako. Ang inaano ko kasi yung mga 2 inches pababa. Yun, medyo maselan siya talaga. Kailangan talaga ng proper caring. Although hindi pa rin naman maselan, basta ma-maintain mo lang talaga
yung malinis na tubig nila. So, ito po, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung ating, meron akong 2 inches dito, meron akong mga 3 inches doon. And so far, wala pa pong namamatay sa kanila, wala pa akong nakikitang mga diseases sa kanila. So ayan po, try nyo lang po. Pakita ko lang po sa inyo. So medyo mahaba na po yung ating video. Magpa-part 2 na lang po tayo. Pero sa ngayon po, pakita ko po sa inyo yung ating mga discuss dito. So ito po yung ating mga red melon. Yan po. As you can see po, ayan oh, may mga lumot pa yung mga tank niya. Yan oh. Then ito pang mga drip wood niya. Pero nakita niyo naman po, malinaw yung tubig niya. Sabi ko nga kasi sa inyo, hindi ganun po kadumi ang discuss. So konting every week po, sapat na yan. As you can see, meron pa po siyang mga leftover foods doon. So mamaya ko na po isipon niya pag talaga hindi nila naubos maghapon. So ito po yung aking mga discus na 2 inches. Ayan po, super red pigeon at saka red turquoise. Yan. So far po, napakaganda po nila. Wala pong sakit. Ayan po, lumalapit na sila kasi nasanay na sila sa pag nagbibigay na ako ng pagkain. So ayan po, nakita nyo na lang po. Filtration po, ayan lang po. Yan. And then, punta tayo dito sa ating mga 3 inches natin dito. Ayan po. Ayan. Meron tayong cobalt blue, blue diamond, at saka super red pigeon din na 3 inches. Ayan po, napakaganda po nila. Ayan po. Ayan, titingkad pa po yung kulay na, lalo na yung blue diamond at saka yung blue turquoise natin. Again, overhead sump lang natin. And then meron lang tayong maliit na submersible pump doon. Ayan po, as you can see po, kahit po may leftover sila dyan, pero makita nyo, malinaw pa rin yung kanilang tangke. Kasi nga hindi sila ganun kadumi na isda. So hindi po maselan to. Kailangan lang po ng konting sipag. And then ma-maintain lang natin yung cleanliness ng ating tangke. Since po ito is mga captive breed po, kaya nasanay na po sila sa medyo malinis na tubig. Yun lang po talaga requirement niyan, malinis na tubig. Then we will take up another part 2 nito para sa other requirements ng ating mga discus. So for the meantime, yan lang po muna. So don't be afraid po mag-alaga ng discus. Yan po, tulungan ko po kayo mag-alaga ng discus. So again po, Pangasinan Beta, follow, like, and share lang po. Pangasinan Beta. Then if you want to visit my shop, Tayog Pangasinan lang po. Punta lang po kayo, pasyal lang po tayo. Discuss natin kung paano mag-alaga ng discuss. Yan po, maraming salamat po.